Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian's Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayo makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Ako si Luna, 28 taong gulang, taga Cebu. Lumaki akong probinsya na simple, tahimik, at may isang pangarap, makaalis ng bansa para matulungan ang pamilya ko. Bata pa lang ako, alam ko na kung gaano kahirap ang buhay sa amin. Ang tatay ko mangingisda, ang nanay ko naglalaba sa kapitbahay. Sa bawat araw na dumadaan, isa lang ang laman ng isip ko. Balang araw, makakaahon din kami. Nang marinig ko sa kakilala namin na may ahensiyang nag-hire ng mga domestic helper papuntang Hong Kong, parang bumukas ang langit. Nag-apply ako agad kahit kinakabahan. Inayos ko lahat mga dokumento, medical, interview. Hindi madali. Maraming beses akong muntik sumuko dahil sa gastos at hirap ng proseso. Pero sa tuwing naiisip ko ang nanay kong nagkakalkal ng labada tuwing umaga, lumalakas ulit ang loob ko. Pagdating ng araw ng alis, maaga akong gumising. Habang nag-iimpake, pinipigilan ko ang luha ko. Mahirap umalis sa lugar na kinalakihan mo, pero mas mahirap makita ang pamilya mong hirap pa rin. Niyakap ako ng nanay ko ng mahigpit sa pier. "Anak, mag-ingat ka. Huwag mong kalimutan kung sino ka," sabi niya. Ngumiti ako kahit nanginginig ang baba ko. "Ma, babalik akong may dala ng ginhawa," sagot ko. Sa unang beses kong sumakay ng eroplano, halo-halo ang emosyon. Takot, tuwa, kaba. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa Hong Kong, pero alam kong ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanata ng pag-asa at sakripisyo. Paglapag ko sa airport, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng mga ilaw ng syudad. Lahat bago, lahat kakaiba. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, kaya ko to. Kasi kailangan kong kayanin. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya kong umaasa sa bawat padala ko. At sa unang gabing mag-isa ako sa banyagang lupa, napatingala ako sa langit at mahina akong binulong, "Panginoon, samahan mo ako." Hindi ko pa alam noon na ang dasal na iyon ang magiging sandigan ko sa bawat desisyong susunod. Pagdating ko sa bahay ng mga amo ko sa Shatin, agad kong naramdaman ang malaking pagbabago. 3 palapag ang bahay, malinis, malamig, at puno ng mga bagay na noon ay sa TV ko lang nakikita. Sa unang araw ko pa lang, naramdaman ko na agad na iba ang buhay dito. Hindi ito tulad ng buhay sa probinsya kung saan pwede kang magpahinga kahit sandali. Dito, bawat minuto may katumbas na trabaho. Ang mga amo ko ay sina Madam Mewa, 53 taong gulang, at si Sir Wing, 44. Si Madam ay isang babaeng seryoso, laging abala at halos walang ngiti. Sa kanya, importante ang oras at ang bawat gawain ay kailangang eksakto. Minsan pa nga, may listahan siya ng mga gagawin ko kada oras, mula sa pag-aalaga ng aso, paglilinis ng bahay, hanggang sa kung anong oras dapat ihanda ang almusal. Si Sir Wing naman, kabaligtaran ni Madam. Tahimik siya, pero magaan kasama. Hindi siya palasigaw at palaging kalmado. Kapag napapagalitan ako ni Madam, siya ang madalas magbitiw ng mga salitang, "Don't worry, Luna. Just do your best." Sa bawat pagkakataong ganon, parang gumagaan ang bigat ng pakiramdam ko. Nung una, nahirapan ako makibagay. Ibang pagkain, ibang amoy, ibang takbo ng oras. Minsan, habang nagluluto ako ng almusal, naiisip ko ang adobong niluluto ni nanay tuwing umaga sa amin sa Cebu. Iba ang lasa, pero mas masarap sa alaala. Madalas akong mapahinto habang naguhugas ng pinggan, bigla na lang akong napapaluha nang hindi ko alam kung bakit. Pero sa bawat luha,
may kasunod na lakas. Kapag naiisip kong umaasa sa akin ang pamilya ko, lalo na si nanay na may sakit sa likod, bumabalik ulit ang sigla ko. Sa tuwing natatanggap nila ang padala akong pera, nagme-message si nanay sa akin. Salamat anak, nakabili ako ng gamot. Yun lang, sapat na para mapawi lahat ng pagod ko. Unti-unti kong natutunan ang disiplina ng buhay sa Hong Kong. Dapat mabilis, dapat maayos, dapat tahimik. Natutunan kong ngumiti kahit pagod at tumahimik kahit gusto ko nang sumagot. Kasi sa ganitong trabaho, hindi sapat na marunong ka lang maglinis. Dapat marunong ka ring magtimpi. Madalas akong nag-iisa sa gabi. Kapag tapos na ang lahat ng gawaing bahay, umuupo ako sa maliit kong kwarto sa itaas. Doon ko lang nararamdaman na may sarili akong oras. Nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod, at iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga susunod na taon. At sa mga gabing ganito, dahan-dahan kong natutunan ang tunay na ibig sabihin ng salitang pangarap. Hindi lang pala ito tungkol sa pera o tagumpay. Minsan, ang tunay na pangarap ay yung simpleng pag-asa na kahit malayo ka, alam mong may dahilan kung bakit mo kailangang magtiis. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, laban lang, Luna, hindi ko alam na sa mga susunod na araw, may laban akong haharapin na hindi ko kailanman inaasahan. Habang tumatagal ang pananatili ko sa bahay ng mga tiyan, mas lalo kong nakilala si Sir Wing. Tahimik siyang tao. Halos hindi nagsasalita kapag may ibang tao, pero may kakaibang lambing sa paraan niya ng pagtrato. Hindi siya kagaya ni Madam na laging may listahan at may sukat ang bawat kilos. Madalas akong nag-iisa sa gabi. Kapag tapos na ang lahat ng gawaing bahay, umuupo ako sa maliit kong kwarto sa itaas. Doon ko lang nararamdaman na may sarili akong oras. Nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod, at iniisip ko kung paano ko haharapin ang mga susunod na taon. Sa una, parang normal lang. Akala ko kabaitan lang ng isang amo sa kanyang katulong. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging personal ang mga kilos niya. Minsan, pag bumibili siya ng pagkain, dinadalhan din niya ako ng paborito kong milk tea. For you. You like this, right? Sabay ngiti. Napapangiti rin ako kahit gusto kong umiwas. Kasi sa totoo lang, bihira ang ganoong kabaitan sa amo. Minsan, tinanong niya ako habang nag-aayos ako ng bulaklak sa sala, Luna, do you miss your family? Tumigil ako sandali at ngumiti ng pilit. Yes, sir. Every day. Me too. Sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Even rich people get lonely. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa tono ng boses niya, parang may lungkot na matagal na niyang tinatago. Simula noon, nagkaroon kami ng kakaibang koneksyon. Hindi madalas, pero sa bawat maikling usapan namin, may pakiramdam akong nagiging magaan ang loob ko. Kapag nagkakape siya sa umaga, minsan sabay kaming tahimik na nakaupo sa mesa. Walang salita, pero parang may naiintindihan kami pareho. Isang araw, pagbalik ni Madam mula sa business trip, nagdala siya ng mga bagong gamit at agad akong inutusan. Laging ganon trabaho agad. Bawal ang kwento. Si Sir, gaya ng dati, tahimik lang. Pero habang abala ako sa pag-aayos ng mga biniling gamit, iniabot niya sa akin ang isang maliit na kahon. For you, sabi niya. Binuksan ko yon at nakita ko ang isang simpleng gintong pendant. No sir, I can't accept, sabi ko. Pero ngumiti lang siya. You deserve it. You work hard. Small gift only. Napatigil ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiilang. Sa loob-loob ko, may boses na nagsasabing mali ito. Pero may isa ring boses na bulong ng puso ko na baka naman totoo lang ang kabutihan niya. Pagbalik ko sa kwarto ko, hawak-hawak ko pa rin ang pendant. Simple lang, pero para sa akin, mabigat ang ibig sabihin. Kasi sa dami ng taon kong nagtrabaho, iyon ang unang beses na may nag-abot sa akin ng regalo, hindi dahil birthday ko,
Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto lang. Kinagabihan, habang nakahiga ako, bigla kong naisip, bakit ganoon? Bakit parang siya lang ang nakakakita sa akin bilang tao, hindi bilang katulong? Hindi ko alam kung awa lang ba yung nararamdaman niya o may iba pa. Pero isa lang ang sigurado ko, simula nung araw na iyon, nagbago na ang tingin ko sa kanya. At sa mga susunod na araw, mas madalas na kaming magkausap, magkasabay maghapunan, at magkwento ng mga simpleng bagay. Hanggang sa unti-unti kong naramdaman na parang may kakaibang hangin sa loob ng bahay. Tahimik, pero may init. Mabagal, pero lumalalim. Hindi ko alam na ang kabaitang iyon ni Sir Wing ang magiging simula ng isang lihim na magbabago sa buong buhay ko. Isang gabi ng Biyernes, umalis si Madam papuntang Macau para sa isang business trip. 2 araw daw siyang mawawala. Naiwan kaming dalawa ni Sir sa bahay. Tahimik lang ako habang naghahanda ng hapunan soup, kanin at kaunting gulay. Tahimik din siya, nakaupo sa dulo ng mesa, nagbabasa ng dyaryo. Ang tanging tunog lang ay ang mahinang ugong ng aircon at kalansing ng kutsara sa plato. Pagkatapos naming kumain, nagligpit ako ng mesa gaya ng nakasanayan. Si Sir naman, uminom ng alak habang nanonood ng TV sa sala. Habang naguhugas ako ng plato, bigla siyang lumapit. Hindi ko agad napansin. Narinig ko lang yung mahinang boses niya sa likod ko. Luna, tawag niya. Napalingon ako at halos magdikit ang aming mga mata. Malapit siya. Amoy ko ang aftershave niya. Yung pamilyar na halimuyak na lagi kong naaamoy tuwing umaga kapag nag-aahit siya. Yes sir? Tanong ko. Pilit na kalmado. Ngumiti siya yung tipong banayad pero may ibig sabihin. You work hard, sabi niya. You are a good girl. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Thank you sir, sagot ko habang ipinagpapatuloy ang paghuhugas ng pinggan. Pero bago ko pa maituloy, naramdaman ko ang kamay niyang marahang humawak sa braso ko. Hindi marahas, hindi rin bastos, banayad lang. Parang nagtatanong. Napatigil ako. Parang biglang bumagal ang paligid. Ang tunog ng tubig sa gripo, ang tibok ng puso ko lahat parang lumabo. Sir, mahina akong sabi, halos pabulong. Don't be scared, bulong niya sa tenga ko. I just like to see you smile. Napatigil ako. Hindi ko alam kung aalis ba ako o titingin sa kanya, pero hindi ako kumilos. Nakatitig lang ako sa pinggan sa lababo habang nararamdaman ko ang init ng hininga niya sa balikat ko. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, naramdaman kong lumapit siya ng bahagya. Dahan-dahan, maingat. Hanggang sa maramdaman ko ang labi niya sa labi ko, isang halik na tahimik pero puno ng apoy. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinulak. Parang may bahagi ng sarili kong hindi makagalaw at may isang bahagi ring gustong magpaiwan sa sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang segundo, umatras siya. Nakatingin siya sa akin, kalmado pa rin, pero halata ang kaba sa mga mata. I'm sorry, sabi niya, halos pabulong. You're just special. Tumango ako, pero hindi ako makapagsalita. Parang may bumigat sa dibdib ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, mali ito. Pero sa puso ko, may ibang tinig. Bakit parang hindi ko kayang lumayo? Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame ng kwarto ko, iniisip ang nangyari. Hindi niya ako pinilit, pero hindi ko rin siya tinanggihan. At doon ko naramdaman ang simula ng isang bagay na hindi ko alam kung kaya ko pang itigil. Kinabukasan, kumilos kami na parang walang nangyari. Pareho kaming tahimik, pareho ring maingat, pero sa bawat tinginan namin, may lihim na hindi na pwedeng burahin. At mula sa gabing iyon, alam kong may nagbago. Ang bahay na dati tahimik lang, ngayon ay puno ng mga di maipaliwanag na titig at ng mga lihim na hinga.
Ang kusina na dati ay simpleng lugar ng trabaho naging saksi sa isang kasalanang pilit kong nilalabanan pero hindi ko rin kayang kalimutan. Pagkalipas ng ilang araw mula sa gabing iyon sa kusina, parang walang nangyari. Tahimik lang si Sir, tahimik din ako. Pero sa pagitan ng bawat titig, may mga salitang hindi namin masabi. Lalo kong naramdaman na parang may pader sa pagitan naming dalawa pero unti-unti ring nabubura sa bawat kabaitan niya. Isang umaga, habang naglilinis ako ng sala, tinawag niya ako. "Luna?" sabi niya habang may hawak na kahon. "This is for you." Nang buksan ko, isang pares ng puting sapatos ang laman. Maganda, elegante, at halatang hindi mura. "Sir, I can't accept this." Mahinahon kong sabi. Ngumiti lang siya. "You deserve good things." Napayuko ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Wala pa akong ganitong sapatos sa buong buhay ko. Dati, ang una kong pares ay bigay lang ng kapitbahay naming may anak na babae. Pero ngayon, may isang taong kusang nag-abala para bigyan ako ng bago isang amo na may asawa. Isang lalaking alam kong hindi dapat ako napapalapit. Simula noon, hindi lang sapatos ang natanggap ko. Minsan, Beck. Minsan, pagkain galing sa labas. Minsan, simpleng bulaklak. At sa bawat bigay niya, may kasamang ngiti na mahirap tanggihan. Hindi ko hiningi kahit isa sa mga iyon. Pero habang dumarami ang mga regalo, parang may tali na unti-unting umiikot sa leeg ko, malambot pero mahigpit. Hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko, ito ba ang kabaitan? O ito na ang simula ng pagkagapos? Kapag mag-isa ako sa kwarto, madalas kong tinitingnan ang mga bigay niya, ang pendant, ang bag, ang sapatos, at sa bawat paghawak ko may kasamang kabog ng puso. May mga sandaling gusto ko nang ibalik lahat. Pero sa tuwing titingin siya sa akin sa umaga, yung simpleng "Good morning, Luna" lang niya, parang natutunaw lahat ng lakas ng loob ko. Unti-unti, nasasanay ako sa presensiya niya. Nasasanay akong may nagbibigay, may nagmamalasakit, may nagsasabing, "You're doing well." At sa mundo kong puno ng utos, trabaho at pagod ang mga salitang iyon, sapat na para makalimutan kong amo ko lang siya. Pero habang tumatagal, napapansin kong mas madalas na akong kinakabahan. Tuwing may maririnig akong yabag ni Madam mula sa itaas, bigla akong nanlalamig. Kasi alam kong kapag nalaman niya, wala akong maipapaliwanag. Kaya sa bawat regalo ni Sir, sa bawat ngiti niya, may kasamang hiya at takot. Sa mga gabing tahimik ang bahay, habang naririnig ko ang pagaspas ng kurtina sa sala, tinatanong ko ang sarili ko. Kailan ko pa huling nakita ang sarili kong masaya hindi dahil may nagbibigay, kundi dahil alam kong tama ang ginagawa ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, mas madalas ko nang hinahanap ang mga sandaling magkasama kami ni Sir, kahit sandali lang. At sa gitna ng mga regalong iyon, unti-unti akong natutong ngumiti. Kahit alam kong sa dulo, baka iyon din ang maging dahilan ng pagbagsak ko. Lumipas ang mga linggo at tila mas lalo kaming nagiging komportable ni Sir sa presensya ng isa't isa. Sa tuwing wala si Madam, mas madalas kaming nagkakausap, nagtatawanan ng bahagya o simpleng magkasamang nag-aayos ng mesa. Para bang normal lang. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may lihim kaming pareho na ayaw sabihin kahit kanino. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga plato, bumukas ang pinto ng kusina. Si Sir. Tahimik siyang lumapit, may dalang tasa ng tsaa. "For you," sabi niya. "You look tired." Tinanggap ko ito at napangiti. "Thank you, Sir." Pero bago ako makalayo, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. "Don't be afraid, Luna," bulong niya. "You are safe with me." Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong klaseng safe ang ibig niyang sabihin, pero sa sandaling iyon, gusto kong maniwala. Kasi sa mundo ng mga OFW, bihira ang makaramdam ng malasakit. Lalo na kapag araw-araw kang pinagagalitan, pinapaalalahanan,
at madalas nakakalimutang tao ka rin. Pero sa bawat gabi na dumarating, habang nararamdaman ko ang lambing at kabaitan niya, may kasabay na takot na bumabalot sa dibdib ko. Takot na baka isang araw may makakita. Takot na baka malaman ni Madam. Takot na baka mawala lahat na pinaghirapan ko. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga kurtina sa sala, bigla siyang lumapit mula sa likod. "You smell nice today," sabi niya. Napatingin ako kinakabahan. "Sir, Madam might see us." Ngumiti lang siya. She's out for business. At bago pa ako makasagot, naramdaman ko na lang ang paglapit niya. Walang salita, walang pilitan, pero ramdam ko na yung hangin sa pagitan namin ay masyado nang mabigat para sa kahit anong paliwanag. Pag-alis niya, naiwan akong nakatulala. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin sa may bintana, isang babaeng nakasuot ng apron, may pawis sa noo, at may mga matang puno ng pagkalito. Tanong ko sa sarili ko, ito pa rin ba ang Luna na umalis sa Cebu para tumulong sa pamilya o isa na akong taong naliligaw sa sariling damdamin? Pagbalik ni Madam makalipas ang 2 araw, parang walang nagbago. Tahimik siya, gaya ng dati. Pero ako hindi na mapakali. Lahat ng kilos ko, sinisikap kong maging maayos. Kasi kahit wala siyang sinasabi, pakiramdam ko ay nahuhuli niya ako sa bawat titig. Tuwing naririnig ko ang yabag ni Madam sa hagdan, nanginginig ang kamay ko. Tuwing maririnig ko ang boses ni Sir mula sa kusina, bumibilis ang tibok ng puso ko. At sa pagitan ng 2 tunog na iyon ng utos ni Madam at ng tinig ni Sir, para akong nakakulong sa pagitan ng tama at mali. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga kurtina, tumawag si Nanay mula sa Cebu. "Anak, kumusta ka dyan?" tanong niya. Ngumiti ako kahit nanginginig ang boses ko. "Ayos lang po, Nay. Maayos po sila dito. Huwag mong kalimutan, anak," sabi niya. "Magdasal ka palagi. Pag malayo ka sa pamilya, ang konsensya mo na lang ang kasama mo." Pagkababa ko ng tawag, hindi ko na napigilan ang luha ko. Kasi totoo, may mga bagay na kahit walang nakakakita, ramdam ng puso mo kung gaano nakalalim ang pagkakamali mo. At sa mga gabing iyon, doon ko unang naramdaman ang takot, hindi dahil baka mahuli, kundi dahil baka tuluyan ko nang hindi makilala ang sarili kong dati kong ipinagmamalaki. Ilang buwan ang lumipas mula nang magsimula ang lihim naming ugnayan ni Sir. Sa umpisa, akala ko lilipas din. Akala ko kaya kong itigil kapag gusto ko. Pero habang tumatagal, lalo akong nahuhulog sa bawat kilos niya, sa paraan ng paghawak niya sa kamay ko, sa mga bulong niya tuwing gabi, sa mga pangako niyang, "Don't worry, I'll take care of you." Hanggang sa isang umaga, nagising akong iba ang pakiramdam. Nahihilo ako, parang umiikot ang paligid. Inakala kong pagod lang ako, pero araw-araw lumalala. Minsan, habang nagluluto ako ng almusal, bigla akong nagsusuka. Hindi ko na rin nakain ang paborito kong sinangag at itlog. Doon ako nagsimulang kabahan. Sa loob ng ilang araw, tinago ko lang ang nararamdaman ko. Pero nang maramdaman kong hindi na normal ang pagbabago ng katawan ko, doon ko napagtantong kailangan kong harapin ang katotohanan. Isang hapon, habang magkasama kami ni Sir sa kusina, hindi ko na napigilan. "Sir," mahina kong sabi, "I think I'm pregnant." Natigilan siya. Ilang segundo siyang tahimik bago nagsalita. "Are you sure?" tanong niya. "I'm not sure yet," sagot ko. Nanginginig. "But I feel it." Tahimik lang siya, pero nakita ko sa mukha niya ang pagkabigla at takot. Maya-maya lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. "Don't worry, Luna. I'll take care of everything." At sa sandaling iyon, parang may gumaan sa dibdib ko. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako tinanggihan. Pero kasabay ng ginhawa, may matinding takot na pumasok sa isip ko. Paano kung malaman ni Madam? Paano kung malaman ng pamilya ko sa Cebu? At higit sa lahat, paano ko bubuhayin ang batang ito sa isang lugar na hindi akin? Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong naramdaman ang pagbabago. Mas madali akong mapagod,
mas mabilis akong umiyak. Tuwing tinitingnan ko si Sir, hindi ko alam kung matatakot ako o aasa. Kasi sa bawat haplos niya, may kasamang pangakong hindi ko alam kung kaya niyang tuparin. Minsan, habang nag-aayos ako ng mga plato, bigla akong napaupo. Nahilo ako, muntik ko nang mabitiwan ng baso. Agad siyang lumapit at inalalayan ako. "You need to rest," sabi niya. "You and the baby." Napahinto ako sa salitang baby. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito basta lihim lang. Isa na itong buhay isang inosenteng kaluluwa na bunga ng maling desisyon, pero buhay pa rin. Sa mga sumunod na araw, itinago namin ang lahat. Tuwing abala si Madam, dinadalhan ako ni Sir ng prutas at vitamins. Tuwing gabi, marahan niya akong hinahaplos sa tiyan ko sabay bulong. "You're not alone. I'll protect you." At kahit takot ako, pinili kong maniwala. Pero habang lumalaki ang tiyan ko, mas lumalakas din ang kaba ko. Kasi alam kong darating ang araw na hindi ko na kayang itago ang katotohanan. At ang araw na iyon, unti-unting lumalapit. Araw ng linggo, maliwanag at tahimik ang bahay. Nasa taas si Madam, habang si Sir naman ay umalis papunta sa opisina. Ako, gaya ng dati, naglilinis sa sala, pinupunasan ko ang mga mesa. Inaayos ang mga kurtina at pinipilit kong huwag mapagod. Pero habang nagwawalis ako, bigla kong naramdaman ang mabigat na titig ni Madam mula sa hagdan. Paglingon ko, nakatayo siya roon, nakatingin sa akin ng diretsyo, hindi sa mukha ko, kundi sa tiyan ko. "Luna," malamig niyang sambit, "are you pregnant?" Parang tumigil ang lahat. Hindi ako agad nakasagot. Ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko at ang kamay kong may hawak ng walis ay biglang nanginig. Alam kong halata na, hindi ko na kayang itago pa. Huminga ako ng malalim at mahina kong sabi, "Yes, Madam, I'm pregnant." Tahimik lang siya. Walang sigaw, walang galit, pero sa tingin niya, parang lahat ng kasinungalingan ko ay nabunyag na. Gusto kong umiyak, gusto kong humingi ng tawad, pero alam kong walang salitang makakabura sa bigat ng ginawa ko. Kaya mabilis akong nag-isip. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib si Sir. Kaya kahit nanginginig ang labi ko, sinabi kong, "I have a boyfriend, Madam. He left me when I told him I was pregnant." Tahimik lang siya, walang reaksyon. Tumango lang at tumalikod, pero alam kong may iniisip siya. Pag-alis niya, napaupo ako sa sofa. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung naniwala siya o naghihintay lang siya ng tamang oras para magtanong muli. Nang makauwi si Sir kinagabihan, agad niyang napansin ang tahimik kong mukha. "She knows?" Tanong niya. Tumango ako. I told her, "I have a boyfriend." Hinawakan niya ang kamay ko at marahan niyang sabi, "You did the right thing." Pero sa puso ko, alam kong mali pa rin. Kasi bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahihirapan magsinungaling. Sa tuwing magkasabay kaming tatlong kakain sa hapag, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Si Madam, nakatitig sa plato, walang imik. Si Sir, halos hindi makatingin sa akin. Ako naman, pilit na pinipigil ang pag-iyak habang pinaglalaruan ang tinidor sa kamay ko. Isang gabi, habang nagliligpit ako sa kusina, lumapit si Madam. Hindi ko inaasahan ang mga salitang sinabi niya. "You can stay," sabi niya. "I won't send you home. But you need to take care of the baby and work less." Parang nabunutan ako ng tinik. "Thank you, Madam," halos pabulong kong sabi. Pero kasabay ng ginhawa, may kakaibang kaba. Bakit ganoon siya kabait? Bakit parang kalmado siya sa halip na galit? Kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, iba ang pakikitungo niya. Hindi mainit ang tono, hindi rin malamig. Basta tahimik lang. Pero sa bawat tingin niya sa akin, pakiramdam ko ay
Sinusukat niya ako, tinitimbang kung hanggang saan niya ako kayang intindihin. At isang hapon, habang nakaupo ako sa garden, lumapit siya at umupo sa tabi ko. "Luna," sabi niya, "I want to help you." Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. "Help me, madam?" Tumango siya. "Me and my husband, we have no children. For many years we tried, but nothing. I'm already 50. Huminga siya ng malalim. Siya muling nagsalita. "If you agree, we will adopt your baby." Parang natigilan ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, takot, lungkot o ginhawa. "Adopt?" Tanong ko. Halos pabulong. "Yes," sagot niya. "We'll give the baby a good life. House, education, everything. You can go home after, start a new life." Hindi ako nakasagot. Sa isipan ko, umikot lahat ang mukha ni nanay sa Cebu, ang batang nasa tiyan ko at ang mga salitang, "Start a new life." Oo, makakauwi ako. Oo, maginhawa ang magiging buhay ng bata. Pero kapalit noon, mawawala siya sa akin. Nang gabing iyon, pumasok si Sir sa kwarto ko. Tahimik gaya ng dati. "She talked to you," sabi niya. Tumango ako. "She wants to adopt the baby." Napayuko siya. "She really wants a child for so long." "Sure," sabi ko nanginginig. "But it's my baby." Hinawakan ni ang kamay ko. "It's your choice, Luna. Whatever you decide, I will support you." At dun ko napagtanto, walang sino man ang makakapagdesisyon para sa akin. Hindi si Madam, hindi si Sir, ako lang. Kaya habang hinahaplos ko ang tiyan ko, pumikit ako at huminga ng malalim. Sa loob ng katahimikan, tinanong ko ang sarili ko, hanggang saan ko kayang ipaglaban ang isang buhay na bunga ng kasalanan? Mula nang marinig ko ang alok ni Madam, hindi na ako mapakali. Sa bawat gabi, habang nakahiga ako, nakatitig ako sa kisame ng maliit kong kwarto. Sa tuwing nararamdaman kong gumagalaw ang sanggol sa loob ng tiyan ko, para bang sumasagot siya sa mga tanong na hindi ko masabi ng malakas. "Anak," bulong ko, "patawarin mo ko. Hindi ko alam kung kaya kitang ipaglaban." Minsan, iniisip ko, baka tama si Madam. Kaya nilang ibigay ang lahat na hindi ko kayang ibigay. Magandang bahay, maayos na edukasyon, magandang kinabukasan. Ako, isang OFW lang, nakatira sa maliit na kwarto, walang sariling pamilya, walang katiyakan kung kailan makakauwi. Pero sa tuwing naiisip kong mapupunta sa kanila ang anak ko, parang may tinutusok sa puso ko. Kasi anak ko siya, dugo ko, laman ko. At sa tuwing mararamdaman kong humahaplo si Sir sa tiyan ko at sinasabing, "I'll take care of you both," alam kong hindi lang ako ang may pinagdadaanan, pati siya. Isang gabi, lumapit siya sa akin. Tahimik na naupo sa tabi ng kama. "Luna," sabi niya, "whatever you decide, I'll help you. But if you give the baby, she'll have a good life." Tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata. "But will she know me, sir? Will she know that I'm her mother?" Tahimik siya. Hindi siya nakasagot. At sa katahimikan niyang iyon, parang narinig ko na ang sagot. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga plato sa kusina, dumating si Madam. Wala siyang ngiti, pero mahinahon ang boses niya. "Think about it, Luna. No one will judge you. You can go home with money and peace." Parang pumintig ang tenga ko sa salitang money. Alam kong totoo, malaking halaga iyon. 1,000,000 piso. Sapat para makapagpatayo ng bahay sa Cebu, makapag-aral ang mga kapatid ko, at makapagsimula ulit. Pero kapalit noon, isang buhay na hindi ko na makikita. Sa mga araw na sumunod, hindi ako makatulog. Bawat tunog ng orasan, parang paalala ng desisyong kailangang gawin. Kapag kumikibo ang sanggol sa tiyan ko, naiiyak ako. Kasi alam kong darating ang araw na kailangan kong pumili
kung ipaglalaban ko siya o bibitawan ko siya para sa mas magandang kinabukasan. Isang gabi, nakaupo ako sa sala. Mag-isa. Tahimik ang bahay. Maliban sa mahinang tunog ng ulan sa labas. Hawak-hawak ko ang tiyan ko at dahan-dahan kong hinaplos ang umbok na tanda ng bagong buhay. Anak, sabi ko, kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ito. Pumasok si Sir Marahan halos walang ingay. Luna, sabi niya, whatever happens, I'll support you. But please don't cry. Ngumiti ako, pero ang mga luha ko tuloy-tuloy na. Sir, sabi ko, I just want to do the right thing. Pero hindi ko alam kung alin yon. Hinawakan niya ang kamay ko. Sometimes, there's no right or wrong, only what your heart can live with. At sa sandaling iyon, alam kong kahit anong piliin ko, may kapalit na sakit. Kung ipaglalaban ko ang anak ko, baka mawalan ako ng trabaho at ng kinabukasan. Kung bibitawan ko siya, baka habang buhay kong pagsisihan. Lumapit ako sa bintana, tiningnan ang ilaw ng syudad. Sa mga ilaw na yon, parang nakikita ko ang libu-libong OFW na tulad ko bawat isa may sariling kwento, sariling sakripisyo, sariling lihim na pinipiling itago. At sa gitna ng lahat, napagtanto ko, hindi lahat ng kasalanan ay itinapon ng Diyos. Minsan ginagamit niya ito para turuan tayong magmahal ng walang kondisyon. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin ako makapili. Sa tuwing nagigising ako tuwing umaga, nararamdaman kong gumagalaw ang sanggol sa loob ko at bawat sipa niya parang paalala na may oras na lang ako bago dumating ang araw ng katotohanan. At sa sandaling iyon, alam kong kahit anong piliin ko, may kapalit na sakit. Kung ipaglalaban ko ang anak ko, baka mawalan ako ng trabaho at ng kinabukasan. Kung bibitawan ko siya, baka habang buhay kong pagsisihan. Isang gabi, bumalik sa akin ang mga salita ni nanay noong bago ako umalis sa Cebu. Anak, hindi sukatan ng tama o mali ang pag-ibig, kundi kung paano mo ito tinatanggap pagkatapos mong madapa. Ngayon, mas naintindihan ko yon. Hindi pala laging masama ang pagkakamali, minsan ito ang paraan ng buhay para gisingin ang puso natin. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa garden, lumapit si Madam. Luna, sabi niya, we'll go to the hospital next week for a checkup. Think well before you decide. Ngumiti ako at tumango. Yes, Madam, I will. Pero sa loob ko, alam kong hindi pa rin malinaw ang sagot. Nang gabing iyon, umupo ako sa maliit kong mesa at kinuha ang papel at ballpen. Sinimulan kong isulat ang lahat ng nararamdaman ko, ang takot, ang kasalanan, ang pagmamahal, at ang pagkalito. Hindi ko alam kung saan ko ipapadala ang sulat na iyon, pero alam kong kailangan kong mailabas lahat. At sa huli, sinulat ko ang mga salitang, kung ikaw ang nasa posisyon ko, isang OFW na nagkasala sa amo, buntis, at binibigyan ng alok kapalit ng anak mo, pipiliin mo bang ibigay siya para sa magandang kinabukasan o ipaglalaban mo siya kahit mag-isa? Habang binabasa ko ang mga nasulat kong linya, tumulo ang luha ko. Kasi alam kong hindi lang ako ang may ganitong kwento. Maraming tulad ko mga kababaihang lumayo sa pamilya para mangarap, pero nasaktan sa paraang hindi nila inasahan. Pagkatapos kong isulat ang lahat, tinupi ko ang papel at inilagay sa sobre. Isusulat ko sana sa envelope ang pangalan ni Miss Kay, yung programa sa radyo na lagi kong pinakikinggan tuwing gabi. Baka sakaling marinig nila ang boses ko, kahit hindi ko sabihin ang buong pangalan ko. At doon, sa gitna ng katahimikan ng Hong Kong, habang ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap mula sa malayo, marahan kong ibinulong. Miss Kay, ito po ang kwento ko. Hindi ko alam kung may tama o maling sagot. Ang alam ko lang, pagod na akong matakot. Gusto ko lang maramdaman na may pag-asa pa. Tahimik ang gabi. Tanging ihip ng hangin at tibok ng puso ko ang naririnig ko. Sa loob ng bahay,
tulog na ang lahat. Pero ako, gising pa rin hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tanong na hindi ko pa rin alam kung kailan masasagot. Patawad ba ang hihingiin ko o pag-asa ang pipiliin ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, simula ngayong gabi, hindi ko natatakasan ang katotohanan. Dahil ang bawat lihim, kahit gaano kasakit, ay kailangang marinig para may matutunan at may mapatawad. Ako po si Luna, isang simpleng babae na nangarap lang makatulong sa pamilya ngunit natutong magmahal sa maling pagkakataon. At ito ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story,